Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Malakas pa rin maka-fresh overload, diba? So yun, siyempre gusto ko rin mag-shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin na nasa parting Americas. Hello sa inyong lahat. So sana lahat kayo ay okay na okay, especially yung mga nasa USA and Canada. And then of course yung mga kaibigan naman natin na nasa Middle East, ayan ang daming nanonood sa atin from Middle East. Maraming salamat. At saka syempre yung mga kaibigan natin na nasa parte ng saan ba? Dito sa Europe, ayan, may mga ilan-ilan tayo dyan, yung mga nasa Italy, yung mga friends natin dyan. At saka syempre yung mga nasa Australia, ayan, marami tayong friends. And of course, hindi magpapahuli, Philippines, di ba? So yun, so thank you sa support na binibigay ninyo. Natutuwa ako kasi talaga sa tuwing nag-upload ako dito sa Sam TV, oh my gosh, talaga nakatuto kayong lahat ng bonggang-bongga. Kaya natutuwa ang puso ko. Kaya naman ngayong araw na to, meron akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, nako, maanghang-anghang to. Sabing ganun, Vina, matalo kaya daw sa Miss Universe Thailand. Kasi nga, isa sa mga malakas na pambato at favorite talaga ng lahat na mailaban daw sa Miss Universe ng Dominican Republic ay hindi nagwagi ng Miss Universe Dominican Republic. Samantala, ang nauwi niya ay first runner-up. Ito nga ay wala ng iba kundi si Germanda Ramos. Oo. Kahit yung yung Miss Universe na title holder ng si Denmark, 'di ba, yung nagputong siya ng parang nagputong yata siya ng corona doon sa bagong Miss Universe Dominican Republic. Hinawakan niya sa likod yung hinimas niya kasi parang feeling niya talagang sobrang deserve ni Miss Germanda Ramos ang corona. Kaya nalungkot sila ng bonggang-bongga. So ngayon, ang sinasabi nun lahat, sa kabila daw na palaban, maganda at talagang maraming sumusubaybay na mailaban to sa Miss Universe, ganito din daw kaya ang mangyari kay Vina. Naku, si Vina, nakakaloka. So, pang-apat na to ni Vina, sana naman makuha niya na talaga yung corona. Parang feeling ko, kaya naman ni Vina eh. Oo, sa totoo lang. Kaya ni Vina makatungtong sa top 5. Pag nakikita ko si Vina, talagang masasabi ko, ay, nako, lumalaban ang Vina. Pero kasi, kung i-observe mo yung laban ni Vina from noon hanggang ngayon, parang ganun pa rin naman. So, malakas talaga ang Vina. Kaya talaga yung tipong tumungtong ng top 5 na sa competition ha. Kaya-kaya ni Vina talaga umabot ng top 5. Pagdating sa styling, wala akong masabi. As in, taon-taon, iba-iba yung styling na pinapakita niya. Ngayon, bago na naman. Sabi ko nga, saan ba ito kumukuha ng mga damit? In fairness sa kanila, no? So, parang sabi ko, my gosh, talaga yung pasabog yung mga ideas, pero kasi itong si Phuket, ganun din, hindi rin nagpapakabog. My gosh, nakita ba ninyo si Phuket nung nakaraan na naka-yellow siya, nung nadula siya? Ay, naku, sabi ko sa iyo, ang bongga niya doon. Sobrang winner talaga ni Phuket. Sobrang, gosh, ang ganda. Diba? So, iba talaga yung styling ni Phuket eh. Kaya niya talagang baguhin yung mga itsura niya. Itaas yung buhok, iladlad yung buhok, i-curly yung hair, yung mga tipong ganon. Kaya isa si Phuket sa mga kinakatakutan ko para kay Vina. At take note, matangkad siya. Sobrang tangkad. Mas matangkad pa kay Vina. Sabi ko nga, perfect na pambato talaga ng Thailand si tawag dito, ayan si Phuket, si Adele. Matatakot ako kapag si Adele ang ipinadala ng Thailand sa Miss Universe kasi kita naman ninyo yung styling, talagang oh my gosh, ay nako, grabe. So matakot dito si Atisa kapag ito yung inilaban nila sa Miss Universe kasi
iba yung datingan. So, yon. Ayun ha, ayun sa mga nakikita ko na yung iba sinasabi na, ba't naman tayo matatakot? Pero, iba talaga yung dating niya in person. Saka, ang lakas talaga niya sa competition. Kaya nga sinasabi ko, matakot tayo dito kapag ito yung ipinadala. Mas okay na talaga si Vina. Mas hindi pa ako natatakot kay Vina. Kasi si Vina, kung titignan mo, yes, styling, rampa-rampa, winner. Pero, ito nga yung ikinakatalo niya pagdating sa Q&A. Kasi yung mga laban niya nung mga nakaraan, kaya to hindi nakakakuha ng corona. At sabi nila, kasi daw Thai blood. Hindi, daw, Indian blood. Wala daw Thai blood. Kaya ayaw daw nila ipadala sa Miss Universe. Hindi totoo yan. Actually, maraming mga organization, ilang nakatatlong organization na si Vina lahat sila gusto nila manalo si Vina. Kaya lang, hindi nila maipanalo kasi nga, ang mga hurado, hindi siya napipili kasi nga, bumamaksak talaga siya sa Q&A. Yung Q&A niya, hindi katulad nung halimbawa, yung kay Amanda Obdam, yung kabatch niya, di ba, first runner-up siya doon. So, hindi talaga siya makapalo ng todo-todo. Sobra. And then, ang galing kasi ni Amanda Obdal sa Q&A. Pero magaling din naman si Vina. Tapos tinry niya uli ng ikalawang beses. Ito yung under ni Puy si Antonia naman yung katapat niya doon. Tapos plus, ang galing pa nung first runner-up ni Antonia. So talagang, tuluyan na talaga siyang hindi makaariba ng bonggang-bongga. And then, sa pangatlong pagkakataon, tinry na naman niya eto na nga yun, yung pang-apat na pagkakataon, tinatry niya uli. Pero parang feeling ko, kung ready na siya sa Q&A at masasagot niya talaga yun ng bonggang-bongga at may impress yung mga hurado, siya yung mananalo dito. Kasi yun lang naman talaga yung kulang kay Vina. Si Vina, si Phuket, at saka si Contep Mahanakon, si Bangkok, kaya nilang tumungtong sa top 5. Sure yun. Magkakatalo lang yung tatlong yan pagdating sa Q&A. Isama mo pa si Patum Tani. Si Patum Tani naman parang ang feeling ko hina-hype talaga. Pero hindi ko bet si Patum Tani. Hindi ko siya nakikitang magta-top 5 nga Pero since na malakas kasi yung may hawak dyan, kaya parang feeling ko, sige, makakatungtong yan ng top 5. So, yon. So, palagay na natin silang 4. Pagdating sa Q&A, doon lang sila magkakatalo-talo. Especially yung tatlo. Kasi yung si Patum Tani, kung ikukumpara mo naman kay Preo at saka kay Adele at saka kay Vina, parang ang layo-layo naman niya. Pero etong si Vina talaga, kaya ni Vina. Kaya ni Vina yung kumabog. Sa talagang styling, winner, ganun din si Adele at saka si Preo. So silang tatlo, matik yan, magkikita-kita yan sa kompetisyon. So magkakatalo sila sa Q&A. So ngayon, ang tingin ko dyan, kung si Vina ay magaling sumagot, sa kanya na mapupunta yung corona. Pero hindi siya pwede magpaisi-isi paano kung magaling sumagot si si Phuket at napaghandaan niya ang kompetisyon. So, maliligwak siya. Ganon. And then, paano kung magaling si, si Preo. Ayun, maliligwak siya doon. Kaya, wala pa rin kasiguraduhan na kay Vina to. Pero, kung si Vina ang mananalo, syempre, lahat tayo masaya. Di ba? At sana wag naman mangyari yung na hindi siya manalo. Kasi na, di ba, parang sad feeling naman na parang pang-4 na beses na tapos ligwak pa din. Parang, nakakatakot na. Baka fail na lang forever. Charot. So, yun. So, ako para sa akin, malabo naman siguro mangyari kay Vina yun nangyari kay Miss Dominican Republic first runner-up na si Germanda Ramos, di ba? So, yun. So, siguro naman hindi ganoon yung mangyayari kay Vina na magiging first runner-up lang. And for sure, si Vina ay makakarating na sa Miss Universe. So, yun yung i-claim na yan para kay Vina. At I hope talaga na manalo si Vina. Sabi ko nga sa inyo, kung si Vina ang makakalaban ni Atisa Manalo, matuwa tayo. Pero kung si Phuket ang makakalaban ni Atisa Manalo, ay
tumambling at mag-split tayo. Pero kung si Preo, parang feeling ko palaban din si Preo eh. So, yan. So, good luck, di ba, kay Vina. And I hope na sana siya na talaga ang makapag-uwi ng corona ngayong taon na to na Miss Universe. At looking forward ako kung ano nga ba ang mangyayari sa kanya dito sa kompetisyon ng Miss Universe. And nakaka-excite, di ba? Malapit na, 2 weeks na lang. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Actually, hindi pala 2 weeks. Sa next week na. Oo, sa next week na ang magiging competition nila. Ayun, so sana manalo. Charot! So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Love, love, love.